sa ating Panginoon. And when you say baptisan naman po, it is a personal decision na magpapabaptize ka. So maybe the baptism po ay mangyayari kay Filian kapag nasa tamang age na siya or may tamang knowledge na siya when it comes to baptism. But right now, of course, we will do our dedication po kay Baby Flynn. Alam niyo po, sabi ko sa Matthew 19:13-15, "Then little children were brought to Jesus for him to place his hand on them and pray for them. But the disciples rebuked those who brought them. And then Jesus said, 'Let the children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.' When he had placed his hand on them, he went on from there." Alam niyo po ba na ang bata ay regalo? Sabi nga po natin regalo. Regalo. Diba? Pag sinabing regalo, hindi mo yan binili. Yan ay ibinigay sa'yo. Ibinigay sa'yo, maybe ng kaibigan, mamaya regaluhan ka yan, hindi mo alam, di ba? Or hindi naman kaya tayo, nagbigay tayo ng regalo kay Flynn, di ba? Kasi we express our love. Pero alam niyo po ba, ang bata po, kapag tayo po ay or ang isang mother ay nag-bear ng child, ang isang family, nagkaroon sila ng anak, sila po ay niregaluhan. Niregaluhan ng ating Panginoon. And that is why sabi po sa Psalm 127, "Children are gift from the Lord. Babies are rewards." Reward pala sila. Diba? Kaya kung meron kang anak, nagpaplano kang magkaanak, alam mo yun, maging malinaw sa'yo na hindi ka lang mag-aanak kasi gusto mo lang mag-anak. Maging malinaw sa'yo, reward kasi sila. Sila ay blessing. Diba? So bilang mga mananampalataya po, maging malinaw sa atin at ma-recognize natin na ang mga bata po, first and foremost, galing po sila sa Panginoon. So God, in His goodness, gives children as a gift sa kanilang mga magulang. Siyempre, natural po na makulit ang bata. Lahat naman po tayo dumaan sa pagkamakulit, di ba? Natural po yun. Kasi po ang isang bata, hindi pa naman yan fully developed when it comes to their thinking. Pero gusto kong malaman mo, kahit gaano kakulit ang isang bata, siya po ay regalo. So dahil siya po ay iniregalo ng ating Panginoon, marapat lamang po na i-dedicate po natin sila. So, they not only have the awesome responsibility, tayo po bilang isang mga magulang, na alagaan ang regalong ito, pero alam niyo po ba na meron kang privilege, wonderful privilege na ma-enjoy ang gift na to. Sino rito yung galing ka sa trabaho, pero nung nakita mo yung anak mo at niyakap ka, sabi niya, "Mommy, Daddy, I love you." Di ba parang naiibsan yung pagod mo? Di ba? Kahit gaano siya kakulit, pero nung niyakap ka niya, parang nakalimutan mo na ang kulit niya pala. Diba? Kasi bakit privilege yun na ma-enjoy mo yun? Because children, again, is belong